ang mga Gilas players na hindi makakapasok sa Final 12. Joshua Monzon, nasa trading block na. Pwede ba itong kunin ng Barangay Ginebra? Kasalukuyang nasa bakasyon ngayon ang PBA matapos mag-giveaway para sa ating national team na Gilas Pilipinas. Pero ang Titan Ultra open sa transaksyon dahil ayon sa naging latest interview ng kanilang team owner ay lahat nga raw ng player ng Titan Ultra ay open for trade maliban kay Calvin Abueva. At isa nga sa matunog ngayon na nasa trading block ng Titan Ultra ay itong si Joshua Monzon. At matapos pumutok ang balitang yan, maraming teams ang nagka-interes kay Joshua Monzon. May ilang mga Ginebra pages pa ang nagsasabi na dapat kuhanin ng Ginebra itong si Joshua Monzon. Pero ang tanong, kukuhanin nga ba ito ng Barangay Ginebra? As of now, focus si Coach Team sa ating national team na Gilas Pilipinas. Pero kung titingnan natin yung lineup ng Barangay Ginebra ay wala silang problema sa kanilang guards to wingman, which is position nitong si Joshua Monzon. Isa pa, sobra-sobra na ang Barangay Ginebra sa position na yan. Ang kailangan nila ay isang big man na makakatulong kay Japet sa loob ng painted area. Walang inilalabas na statement ang Ginebra management kung plano ba nilang kunin si Joshua Monzon. Pero kung nasa plano man nila yan, ay malamang sa malamang hindi nila yan i-aanunsyo. Pero kung ako ang tatanungin mga chong, hindi kailangan ng Barangay Ginebra si Joshua Monzon. Dahil gaya ng sabi natin kanina, loaded ang Ginebra sa guard, to wingman. Isa pa, inconsistent player nga itong si Joshua Monzon. Minsan ay maganda yung kanyang ipinapakitang performance pero mas madalas na hindi ito nararamdaman ng kanyang koponan. Kaya naman, kailanganin man ng Ginebra ng isang go-to guy gaya nitong si Joshua Monzon ay malamang sa malamang hindi nila kukunin ang nasabing gwardya. Actually, mas gugustuhin ko pa si Jeremiah Gray kaysa dito kay Joshua Monzon. Si Maya, kahit may dalawang ACL injury na pinagdaanan, pero okay na okay pa rin yung kanyang pinapakitang performance, lalong-lalo na ngayong All-Filipino Conference kung saan isa nga ito sa pinaka-consistent na player ni Coach Tim Cone. Kaya kung ako ang tatanungin mga chong, mas magandang wag kunin ng Ginebra itong si Joshua Monzon dahil hindi naman niya masusolusyonan yung kanilang problema sa loob ng painted area. Ang target nga nila ngayon ay makahanap ng isang big man na makakatulong kay Japet sa loob ng painted area. Dahil yan yung kulang sa kanilang koponan na dahilan kung bakit nasa ibaba sila ngayon ng team standings. Gaya nga ng sabi natin sa nakalipas nating video, malaki yung chance na maagang magbabakasyon ang Barangay Ginebra ngayong All-Filipino kapag wala silang nakuwang isang legit big man na makakatulong kay Japet sa loob ng painted area. Kaya yung sagot kung pwede bang kunin ng Ginebra si Joshua Monzon ay pwede nila itong kuhanin pero hindi nga niyan masusolusyonan yung kanilang problema sa loob ng painted area dahil hirap na si Japet sa ilalim. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo? Agree ba kayo na wag nang kunin ng Ginebra si Joshua Monzon at maghanap na lang ng big man? I-comment mo lang dyan sa ibaba. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita, ang mga Gilas players na hindi makakapasok sa Final 12. As of now, puspusan na yung paghahandang ginagawa ng ating national team sa Inspire Sports Academy sa Calamba, Laguna. Ayon mismo kay Coach Tim Cone na by the end of this week ay ia-anunsyo niya na yung kanyang magiging Final 12. Ngayon wala pang inilalabas si Coach Tim. Sino-sino nga ba yung malaki yung chance na hindi makakapasok sa Final 12? As of now, 15 players lang ang pagpipilian ngayon ni Coach Tim dahil yung iba mayroong iniindang injury.
Pero yung unang-una nga sa malaki yung chance na hindi makakapasok sa Final 12 ay itong si RJ Abarientos. Originally ay ang role nga nitong si RJ ay backup player ng ating national team. Ipinasok siya dyan ni coach team para makatulong sa kanilang preparation dahil meron itong knowledge sa kanyang sistema na ginagamit na triangle offense. Practice player lang talaga itong si RJ unless magkaroon ng problema sa guard position, which is wala silang problema sa ngayon. Actually, nadagdagan pa nga sila sa guard dahil sa pagpasok ni Juan Gomez Del Llano. At yung isa pa sa malaki yung chance na hindi makakapasok sa Final 12 ay itong si CJ Perez. Yes, tama kayo ng narinig. Malaki yung chance na hindi ito mapapasok sa Final 12 dahil yung papalit sa kanya ay si Juan Gomez Del Llano. At last but not the least ay itong si Japet Aguilar o Troy Rosario. May mga balita na si Troy Rosario yung ipapasok ni coach team bilang kapalit ni Calvin Oftana. Pero wala nga yung kasiguraduhan sa ngayon. Kaya kung hindi si Troy yung ipapasok ay malamang si Japet Aguilar dahil nangangailangan ng Gilas ng dagdag reinforcement sa loob ng painted area. Kaya mga chong, sino sa tingin nyo ang hindi makakapasok sa Final 12? Ano rin yung masasabi nyo? Tama nga ba na wag nang kunin ng Hinebra si Joshua Monzon? I-comment mo lang dyan sa ibaba.